Welcome back to Joy Iwao Colleagues and Hunter Vlog. Hello guys, ayan, samahan niyo po uli ako dito sa pag-travel, dahil may pupuntahan na naman kaming isang magandang busay. Dito po malapit sa amin, malapit na sa amin yung 2 hours na travel. At ayan na nga po guys, baybayin po natin ito. Papakita ko sa inyo yung napakagandang kabundukan dito po sa Japan, at talagang makikita nyo habang kami ay nagda-drive yung luntian na kulay ng mga puno po dyan, at hitik na hitik po talaga sa mga puno ang mga kabundukan dito sa Japan, At alam nyo po, dito sa Japan, yung kabahayan po dito, yung iba ay wala na pong mga nakatira. Napakalalaking bahay, pero yung mga bahay ay wala na pong mga nakatira dyan. At ayan na nga po, dito sa bandang kanan na dinadaanan po namin, makikita nyo yung mga palayan, hindi pa po anihan, kaya ayan, makikita nyo ay green na green pa po, at hinog na yung mga palay. At dito naman po sa bandang kaliwa ay makikita nyo naman yung mga kapunuan na puro kawayan, iba-iba, may mga kastanyas po. At dahil season na nga po ng kastanyas dito sa amin, ayan, nagkakalaglagan na yung mga kastanyas. Ayan na nga po yung kabundukan guys, at medyo malayo pa ng konti na lang, at mararating na natin ang lugar na aming pupuntahan. Samahan nyo po ako dahil papakita ko sa inyo yung kagandahan ng kabundukan at kalikasan dito sa Japan. Kung mapapansin nyo ay wala talaga kaming, ayan na nga po yung bahay, wala na pong mga nakatira dyan. Mapapansin nyo, wala kaming nakakasalubong na mga kotse, dahil ito nga po ay sa may liblib sa kabundukan. Ayan din po may bahay, pero may isa lang pong nakatira. At ayan na nga po yung mga palayan, makikita nyo hanggang sa umpisa. At malapit na po kami sa aming pupuntahan ay wala pa rin po talaga kaming nakakasalubong na mga sasakyan. Ganyan po katahimik at kalinis ang paligid rito po talaga sa Japan, kung makikita nyo. At dito na nga po, kami po ay dumating na sa aming pupuntahan. At ayan na nga po, kung makikita nyo, ganyan pa lang po yan, dyan pa lang po sa labas ay makikita nyo na ang ganda ng paligid. At habang kami ay magpaparada ng aming kotse, dahil dyan may mga tao po, siguro mga foreigner din, kasi magpipiknik din yata sila. Meron kaming nakasabay na mga magpipiknik din siguro, mga nakakotse din sila. At ayan na nga po guys, pababa na kami dito sa aming destinasyon, sa aming pinuntahan na busay. Kung makikita nyo po, ito ay pwedeng paliguan, at hindi naman mukha siyang delikado kung maliligo dito ang mga bata, dahil may part po na ayan, nakikita nyo na pwede sa mga bata. At ang tubig ay siguro hanggang paa ang taas ng tubig guys, at may sliding pa siya. At ayan na nga po, dito tayo bumaling sa kabila. Dahil dito ako na-amaze sa ganda ng
tubig. Napakalinis at napaka-fresh po ng amoy ng tubig. Ito po ay nanggagaling sa bundok na tubig at dito nga po umaagos at kasama na rin po dyan yung siguro yung sa mga palayan, yung patubig ng palayan. At ayan na nga po guys, dito may napansin po ako na isang bato na makikita nyo, hugis po siya horseshoe. Ayan, horseshoe po siya. Pero alam nyo guys, ito ay hindi ko kinuha. At dahil bago nga tayo dito sa lugar na to, ay mamaya sa dulong-dulo guys, panoorin nyo hanggang dulo po ito dahil may kakaiba po ako dyang napansin banda po sa may waterfalls na doon po. At dito nga po guys, naghahanap na ako ng mga stones, mga healing stones. At sa paligid nga po dyan sa maraming puno ay may nararamdaman na nga po ako na maliliit na boses maliliit na boses sila. At parang yung paru-paro nga po kanina, pagbaba ko pa lang dyan sa lugar na yan, ay inikutan niya na ako. Talagang lumapit siya sa akin at inikutan niya na ako. Parang winelcome niya ako dito sa lugar na to. At dito sa part na nga po na to, ay bumaba po ako dito sa tubig dahil may napansin nga po ako isang magandang jasper. Ayan po ay jasper na hugis sa itlog po siya. Kaya kinuha ko siya dahil mas gusto ko yung nasa tubig. Ayan yung asawa ko, naglalakad siya. Hindi ko napansin na napunta na pala siya doon agad sa dulo kung saan siya dumaan guys. At mamaya ayan nga, panoorin nyo hanggang dulo kasi parang naligaw po ako dyan. May nagligaw po sa aking dyan dahil may nakita nga po ako dyan na isang tikbalang sa mga batuhan na nakatago siya. At ayan nga po, dumaan ako dyan sa maliit na falls pero malakas po yung agos ng tubig. Ayan, yung asawa ko ay hinahanap ko na siya. Kung mapapansin nyo, kung dyan siya dumaan, mahirapan siyang makapunta. Hindi siya agad doon makapunta sa dulo guys. Diyan ako nagtataka bakit napakabilis talaga ng asawa ko makatawid makapunta hanggang doon sa dulo. At ako, ayan, iniisip ko pa ang dadaanan ko kung saan ako magiging safe. Kung tutusin, mahirap po tumawid kasi dyan kasi malalaki yung bato. At nagtaka na ako bakit yung asawa ko hinahanap ko dyan para sasabay nga po kaming pumunta dun sa dulo. Ay naunan na pala siya. At ayan na nga po guys, ayan, mataas po yung falls na yan. Makikita nyo dyan sa paligid talagang na tatakpan po siya ng mga kahoy na magaganda. At banda nga po dyan guys ay may nararamdaman na po akong kakaiba na may mga nakatingin po sa akin. Ayan, hinahanap ko. At ang daan patungo dun sa pinuntahan ng asawa ko, pero hindi ko maisip paano siya agad nakapunta doon. Nakita ko siya sa dulo na. Yan, dyan po guys, nakita yung mga nakatagong tikbalang banda doon sa may batuhan sa baba. Nandiyan sila at makikita nyo napakaganda po ng paligid. At talagang ito ay iniingatan ng dalawang malalaking bato
At dito nga po, na aninag ko yung asawa ko dahil malakpak siya. Yun po kasi yung aming tawagan kapag nasa loob po kami ng forest. At ayan na nga po siya. Malapit pa lang siya, no? Yung pagitan namin, or binalikan niya ako, pero habang papunta siya doon ay hindi ko siya nakita. Nakapagtataka paano kami paano siya makakatawid doon nasa malalaking bato. At ayan na nga po guys, habang pumapasok kami dyan sa may sa forest, ayan. Ito po, nakakita po ako ng kawayan, pero yung kawayan po ay mabalahibo siya. Ayan, at ako nga po ay nagputol ng kawayan, nanghingi po ako. At dito nga po, ito ay pabalik na kami sa aming tumutubo po sa kanya kotse, dahil pauwi na nga po kami. At dito po nangyari na ako ay naligaw. Hindi ko alam kung asawa ko yung bumalik o yung manggagaya na sinasabi, kasi may nakita na nga po ako na tikbalang dyan, pero hindi ko sinabi sa asawa ko. At dito bumalik siya, pinaakyat niya ako dito sa sa lugar na to, dadaanan na to, pero dito pala ay wala pala siyang daanan. Akala ko sumusunod na siya sa akin. Ayan, hinahanap ko na siya, pero nung bandang nakaakyat na ako, wala pala siya. Hindi pala siya sumunod, guys. At tawag ako ng tawag sa kanya, pero walang sumasagot. Talaga wala pong sumasagot. Ayan. Akala ko ay sumusunod na ako at pinaakyat niya ako dahil dito nga kami dadaan. Pero hindi pala, guys. Doon pa pala siya umikot. Naaninag ko pa rin siya. At tinawag ko nga po siya, pero hindi siya sumasagot. Sa loob-loob ko, baka naligaw na naman to, or na paglalaroan po kami. At ayan na nga po. Dito ay sabi ko sa kanya, samba ako dadaan. Tinatanong ko siya, pero diyan pumapalakpak na siya dahil narinig niya na siguro ako. At ayan na nga po, sabi ko, nagdesisyon na ako na dito na lang ako dadaan, hindi na ako bababa, kasi kung bababa pa ako, salisihan na naman kami ng daan. So ang tagal pa niya bago magpakita, guys. Ang tagal pa niya, hindi ko siya talaga makita. At kahit tinatawag ko siya, ay hindi pa rin siya sumasagot sa part na yan. Kaya ayan, at nagdesisyon na ako na dyan na lang ako akyat sa gilid-gilid niyan. Pero mataas po yan, guys, na gilid na yan, pero dyan talaga ako dumaan. At ayan na nga po, nakakita ako ng wild kalabasa na may mga bulaklak. Kaya napag-isipan ko na hingiin ko na lang tong mga bulaklak ng kalabasa. Total, naligaw naman na ako at dito nila ako dinala. Napagod ako. Sabi ko nga po, wag nila akong iligaw. Wag nila akong paglaruan, kasi alam ko pinaglalaroan nila ako. Nagbigay na sila doon sa una pa lang ng isang horseshoe. Ibig sabihin ay may tikbalang nga po dito. At talaga namang may tikbalang at mga duwende na nagbabantay po. Ayan. At paakyat na nga po ako dyan, guys, sa taas, dahil dyan po talaga ang daanan. At nagkita na rin kami ng asawa ko dahil dumaan na siya. Pero
tignan nyo, ang tagal niya bago pa siya magpakita uli. Hindi ko alam kung ano pa ang tinitingnan niya doon. So, ayan, nakuha ko na yung mga bulaklak ng kalabasa at sumusunod na ako sa asawa ko. At ayan, napakaraming mga wild na ampalaya. May wild ampalaya po rin dyan, pero hindi pa siya namumunga. At Wild kalabasa po. mga iba-ibang klase po ng halaman, ng mga herbals. At dyan na nga po, no, kung titignan nyo, mahirap at almost effort talaga kayo. Isipin nyo kung paano kayo makakadaan dyan sa dadaanan dahil mabato at madulas. Pero yung asawa ko, ganun-ganun lang siya, kadaling makapunta dun sa dulo habang ako ay nagbibideo. So, nagtaka na ako sa kanya. At dyan, sinusundan ko pa rin siya, pero nauuna na po siya. Tingnan nyo, kung mapapansin nyo, naabutan ko pa siya dyan, guys. At talagang sabay na kami. Pero mahirap po talaga kasing maglakad-lakad. Tingnan nyo, ganyan siya dumaan. Talagang kakapag-effort ka ng oras para makadaan ng hindi ganun kabilis. Pero nung pumasok kami dito, yung asawa ko, napakabilis niyang makapunta dun sa dulo. Doon ako nagtataka, guys. At ayan na nga po, kami ay tumatawid na, papunta na sa aming kotse dahil pauwi na nga rin po kami niyan. May pasok pa yung asawa ko. Pero napakaganda po talaga ng lugar na to. At siguro babalikan ko ulit ang lugar na to. Ayan, kahit ako lang mag-isa dahil na-amaze nga po ako sa ganda ng lugar. At sa totoo lang, meron po diyang isang forest doon sa baba na ng waterfall sa kabilang side po na may mga aura po yung mga puno. Para pong tinatawag niya ako doon sa mga puno, kaya lang ayaw na ng asawa ko na pumunta doon. So, at may pasok pa nga po siya. Siguro, baka sa susunod uli ay bumalik na lang kami dito. At ayan na nga po, dyan sa una kong dinaanan, pabalik na nga po kami dyan. At ayan, nakatawid na po ako dito sa part na yan, pabalik na rin sa aming kotse. Ayan guys, maraming salamat po sa panonood nyo at sana ay mag-subscribe and follow at pakishare na rin po ang aking YouTube channel para naman po maka-reach ako ng 1,000 subscriber dahil matagal-tagal na rin po akong nag-YouTube at konti lang po kasi kapag may oras lang po ako nakakapag-upload. Actually, siguro matututukan ko na po ang aking YouTube channel. Sa trabaho ko po kasi ay minsan wala akong time makapag-upload, pero siguro ngayon po ay makakagawa na po ako always ng aking YouTube vlog. At ayan na nga po guys, makikita nyo ay may iba kami ng kasama dyan. At siguro sila ay mag-overnight dito. Maganda mag-overnight dito guys. Minsan ito try kong mag-overnight dito kung po pwede at magpapaalam tayo kasi may bahay po dyan sa bandang taas.
At magpapaalam muna tayo sa mga nakatira dito sa community na to na kung po pwedeng mag-overnight dito sa lugar na to para ma-experience ko naman yung mga kaibigan natin dito na sa forest at makasama rin sila kung ano yung mga magpaparamdam nila. Kasi una pa lang ay nagparamdam na sila. Yung paru-paro ay winelcome niya na ako at nagpakita sila ng isang horseshoe na bato. Pero ito po ay hindi ko naman inuwi at yung bato lang. Ayan guys, sige, maraming salamat sa panonood at sa susunod po uling vlog, huwag kayong magsawa. Please subscribe and share.